Hello, magandang araw sa inyong lahat. Na-curious ako dito sa content ni Sir MG kagabi. I think kagabi ba? Yung nakalagay yung prank lang ba? I mean, yung breakup ni... Hindi ko pa napapanood ng buo pero yun ang feeling ko Yung breakup ba nila Sir Gavin yung prank? Anyway, merong kasing merong post pala nung June 23, na tagal na nito. Kasi nababasa ko dito sa ayan, ba't wala? Wait lang ha. Nababasa ko dito sa comment section ng wait lang mga men ha. Hindi ko pala na yung display. Ito. Nakalagay dito congrats daw in advance. What do you mean? Na congrats in advance. Ano yun? Prank yung paghihiwalay? So, ito yung side ni... Parang oo nga, kasi nauna si Ma'am Elma mag-post. Tapos ito kay Sir Gavin. Hindi biro ang 7 taon na saya at pagmamahal, kaya hayaan nyo ako ipaliwanag sa huling pagkakataon ang lahat. Elma and I had a beautiful 7 years, but kailangan na po naming sabihin sa inyo na lahat po na ginawa namin, pero hindi po kami nagtagumpay isalba ang relasyon namin. Matagal na po namin ito nilalaban at nilalabanan, pero hindi po namin masabi agad sa inyo. Dahil alam po namin na malulungkot kayo dahil puro saya at pagmamahal lang ang naipakita namin sa inyo sa loob ng 7 taon. Loob ng 7 taon. Nasaan na ba yun? Nawala ako. Pero ang totoo, marami rin kaming laban sa likod ng mga ngiti at saya na yon. Hindi rin po namin itatanggi na kaya ayaw pa naming sabihin noon kasi sinusubukan pa rin po namin na ang lahat para ayusin ang relasyon namin. Pero dumating na po kami dito sa hangganan. Masakit makita na nahihirapan ang isa't isa, pero mas mahirap makita na patuloy lang ang sakit kung ipagpapatuloy pa namin. Aware rin po ako sa mga kumakalat na kwento nung nakaraan, nakakalungkot na sa simpleng litrato, maraming kwento at haka-haka na ang nabuo. Alam ko na may mga taong iisipin na ang mga gawa-gawang kwento na iyon ang dahilan ng aming hiwalayan. Kaya lilinawin ko lang po muli, kaibigan ko po iyon at hindi po iyon ang dahilan ng aming hiwalayan. Alam rin po ni Elma na may kasabay akong lilipad noon dahil nagpaalam ako at may kanya-kanya kaming lakad. So parang kino-confirm yung tungkol dun sa isang yung nakita na stewardess Kaya humihingi po akong kapatawaran sa mga kaibigan ko na yon, lalo na sa pamilya niya. Dahil nadamay sila ng walang kamalay-malay, hinusgahan at kung ano-anong paninira na kwento ang naibato sa kanila nang wala naman silang alam sa nangyari o sa nangyayari. Kaya pati ang pamilya ko ay hiyang-hiya sa nangyari. Kaya hinihiling po namin, lalo na ako, na sana ay may pagkakataon na makaharap po ako sa kanila sa unang pagkakataon at humingi ng kapatawaran personal at maibigay respeto sa lahat ng nangyari. Gusto ko rin pong humingi ng kapatawaran sa pamilya ko at lalo na sa pamilya ni Elma dahil sa sakit ng desisyon namin ito. Kasi alam namin na kung mahirap sa amin, mas mahirap sa kanila dahil pamilya na ang tingin namin sa isa't isa. Tito at tita, patawarin niyo po kami dahil nasa dulo na po kami ng masaya namin pagsasama. Masakit man po sa amin gawin ito, pero ito na po ang nakikita naming solusyon. Andito lang po ako lagi. Mananatili niyo po akong pamilya. Sa lahat ng mga sumusuporta sa amin mula umpisa, hindi nyo alam kung gaano kasakit sa amin yung desisyon na ito. Dahil parte kayo ng naging buhay namin. Isa kayo sa bumuo sa amin. Isa kayo sa nagpapalakas sa amin pag mahina na kami. Isa kayo sa nagdala kung bakit kami nandito sa posisyon namin na ito. Kaya sana patuloy nyo pa rin kaming suportahan sa tatahakin namin landas. Elma, gusto ko lang sabihin na habang buhay kong idadaan yung pagmamahala natin. Dadalhin, sorry.
Buhay ko dadalhin pagmamahal natin sa isa't isa. Mahal natin at isa ka sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Wala akong pagsisisi sa lahat na nangyari dahil napakadami mong naituro sa akin at naitulong sa akin. Ikaw ang naging kasangga ko sa lahat ng bagay, sa hirap man o saya, natapos man ang lahat. Pero ang saya ko lang na ang dami nating narating na magkasama at mga plano na natupad. Nasaksihan ko kung paano mo nabuo ang mga pangarap mo, kung gaano ka kasipag at kabuting tao. Lahat ng mayroon ka ngayon ay pinaghirapan mo. Saksi ako na maaga kang nagigising at umaga ka ring natatapos magtrabaho. Sa kung paano mo inahon ang sarili mo at pamilya mo sa hirap, kung mayroon man akong ambag o naitulong sa tagumpay mo, siguro yun lang ay ang suporta ko sa iyo, pero lahat yan ikaw ang may gawa. Proud ako sa iyo mula umpisa hanggang dulo. Ayoko magsalita ng tapos, pero hindi naman natin alam kung anong pwede mangyari sa hinaharap. Basta ako, I will never forget you and I will always be here for you. Susuportahan at papalakpakan kita kahit nasa malayo ako. At gaya ng sinabi mo, ako din, you will always have a space in my heart. Sana po respetuhin nyo itong naging desisyon namin at let's keep moving forward. Patuloy namin susuportahan ang bawat isa at sana kayo sa amin. Every story has an end, but in life, every ending is a new beginning. Yes. Feeling ko nga, mukhang tama si Sir MG dito. May clue po kung nakuha mo. Mukhang magpapakasal na ito. Kasi napansin ko, parehas silang nag-post na ganito ang format. Ano ang reason bakit puro mga screenshot ito? Para hindi ma-edit or talagang pinagplanuhan na yung sasabihin kaya in-screenshot na lang ng ganito, hindi minanwal na tinype. Yung kay Elma nga, anong picture? May yes dito eh. Yes. Wait lang ha. Tingnan natin yung kay Elma. Same format sila eh. Hindi ito post ng paghihiwalay men eh. Same format sila ng halatang pinagplanuhan yung gagawin nila. Yung Sir Gavin. Mukhang magpapakasal tong dalawa. Yes, yung I don't know. Maybe lumang picture to, pero Kaya lang, maybe, yung mga fans nyo matutuwa na ginood time nyo dahil sanay naman yung mga fans nyo na nanggo-good time kayo eh. Pero ang risk niyan, every time na may mangyayari, hindi na kayo paniniwalaan. Dapat hiwalay na sa kung ito man ay prank, yung hiwalay-hiwalay na yan, kung yan man ay prank, dapat hindi na or ang ginawa nyo na lang, isang post na lang na kunyari maghihiwalay na kami, hindi na po kami
natatawag na mag-girlfriend kasi po kami ay magpapakasal na. Sana inisan nyo na lang, hindi yung ganito, men. I don't know, no, kung halimbawa ito man ay prank. Yes, social media personality kayo, no. Pero may mga tao na ayaw din na pinaglalaroan ang feelings nila eh. Meron kasi mga tao na sobrang invested sa relationship yung dalawa. Parang aldab, no? Halimbawa ako, kahit naman hindi magkatuluyan yung aldab na yun, o ano, wala naman akong paki eh. Pero may mga tao kasi na big deal dun eh. 'Di ba? Kung ito ay prank, no? Wala nang maniniwala sa inyo. Kasi nung last time na nag-explain ka dun sa yung ikaw ay na-anxiety attack, yung panic attack ka dati. Nag-explain ka dati doon. Na hindi na kayo gagawa ng mga prank na kung ganun talaga ang ano niya. Sa bagay, feeling ko, no, halimbawa kung prank man ito, naiintindihan kayo ng mga ano nyo siguro, ng mga followers nyo. Feeling ko lang. Meron ding time na lahat ng gagawin nyo, wala nang thrill kasi iisipin na nagpa-prank na lang kayo lagi. May hindi rin maganda no, na pwedeng mangyari. Anyway, buhay nyo naman. Kung trip nyo mag-prank, di okay lang. Kaya lang, parang pinagloloko nyo nga lang yung mga tao, no? Diba? Well, let's see, no? Tingnan natin yung ano. Dami ring pero parang nag-flop ito. Yung kay Ma'am Elma lang yung yung kinagat ng tao. Ito 23 mo pala pinost to, pero parang walang pumansin. 'Di ba? Ito katulad nito, no? May nadulas dito. Ano 'to nadulas? 20 hours ago, ikakasal na si Ninong at Ninang daw. Tumingin ka sa akin, hindi ko tumitingin. Wala po. Go. Dali na, ayan na. Oh. Hindi ako nakikipagbiruan. Hindi kita isasama mamaya. Ilakas mo! Promise po? Bukas na lang kita. Kaya nga eh, ibig sabihin nagagalit si Ninang. Let's go na, oh, ano na? Promise po? Promise po, matututor na po ako. Malakas hindi nila naririnig oh. Promise po, matututor na po ako. Sige. Tutor na Tumingin ka sa akin, hindi ko tumitingin. wala po. Go. Dali na, ayan na. Oh. Hindi ako nakikipagbiruan. Hindi kita isasama mamaya. Ilakas mo! Promise po? Saan yung sinabi na ikakasal na si Ninong at Ninang? Bukas na lang kita. Kaya nga eh, ibig sabihin nagagalit si Ninang. Let's go na, oh, ano na? Promise po? Promise po, matututor na po ako. Malakas hindi nila naririnig oh. Promise Wala nga sinabi si Sky, mga fake talaga oh, hindi maka-move on. Wala naman sinabi, may sinabi po, ba? matututor. Anyway, tingnan natin yung mga resulta. Ano ba to, prank ba o hindi? Sa akin siguro dahil hindi naman ako ganun ka follower. Kung mam-prank man sila, for me, okay lang. Hindi naman ako affected, 'di ba? Pero don't expect na every time na may gagawin patong mato, maniniwala ako. Syempre, choice ko bilang isang ordinaryong netizen na makapa ko kung ano yung galawan nila. Huwag nyo na-expect na maniniwala na ako sa susunod, di ba? A boy who cried wolf syndrome. Alam niyo yung kwento ng A Boy Who Cried Wolf?
Yung isang bata na nasa gitna ng cornfield. Yung sumisigaw siya, inaatake ako ng wolf, inaatake ako ng wolf. Tapos magpupuntahan yung mga tao. Yung pala nagpa-prank lang siya doon. Tapos gagawin niya na naman uli kinabukasan. Inaatake ako ng wolf, inaatake na, pupunta na naman yung mga tao doon. Then magtatatawa siya dahil prank na naman. Eh, dumating yung time na totoo na inaatake na talaga siya ng wolf. Wala nang sumaklolo sa kanya. Kasi akala prank na naman. Well, eh, ganun talaga, no? Pwede pa naman mag-survive yung... Ang prediction kasi ni Sir MG dito, wala na silang babalikan kung yan ay prank na naman. Pwede naman, no? Kaya lang, may nakikita naman ako na nagko-comment na natutuwa naman dun sa mangyayari if ever na ikakasal. Diba? Mukhang may natutuwa naman. Kaya lang, don't expect na bebenta pa rin yung mga prank nyo sa susunod. Diba? Dadating ang time, maiinis na rin ang tao dyan eh. Pero doon sa kasal nyo, mukhang okay naman. Magsusurvive pa. Anyway, mga kababayan ko, no? Tingnan natin. Pwede. Kasi pareha sila ng format ng ng pag-post eh. Puro screenshot. Hindi siya tinype ng manual. No? Pati nga yata font parehas din eh. Parang iisa lang yung gumawa. Na chinap-chap lang nila. At anyway, abang-abang tayo. So, yun lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.